Bilang bahagi ng mandatory certification program ng Department of Trade and Industry, isinagawa ang factory visit at surveillance audit ng Steel Asia Manufacturing Plant sa Bulacan para matiyak na consistent ang kalidad ng produksyon nito. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Inanunsyo ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque na mayroon pang 2 board members ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang naghain ng kanilang resignation nitong nakarang September 2. Paliwanag ni Roque, bilang presidential appointees, inaantay na lang ang formal na pagtanggap ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pagbibitiw. Of course, they're not off the hook, so they're still part of the total investigation. Kasabay nito, tiniyak ng DTI na nagpapatuloy ang investigasyon at posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga kumpanyang matatanggalan ng lisensya. Inaasahan rin ang mga karagdagang pagbibitiw sa pwesto mula sa PCAB. Kasi if there are companies that have also violated the same violation or similar, basta they don't follow the rules, then they will definitely be, their license will also definitely be revoked. Are all these resignations related to the flood control issue? We can't really say for sure, no, but we are investigating this. The investigation is still ongoing. But once we get update on this, definitely we will make everything known kasi hindi naman natin pwedeng itago to. Kailangan talaga nating to let the public be aware of this. Dagdag pa ng kalihim, inaasahan na rin ang mas mahigpit na guidelines at direct supervision ng DTI sa proseso ng licensing ng PCAB para matiyak na hindi na maulit ang anomalya. Ito ang mga pinahayag ng pangunahan ni DTI Secretary Roque ang factory visit at surveillance audit sa Steel Asia Manufacturing Plant, kasama ang Fair Trade Group at Bureau of Product Standards. Bahagi ito ng mandatory certification program ng DTI na sumasaklaw sa 109 products gaya ng bakal, semento, plastic at steel pipes, appliances, ilaw at iba pa. Ibig sabihin nito kapag nasa listahan, bawal mag-produce o mag-import ng walang Philippine Standards license mula sa Bureau of Product Standards. Every 3 years ang renewal ng license, pero taon-taon bumibisita ang DTI, kasama na ang mga biglaang inspection para masiguro ang consistent na kalidad ng produksyon. Gusto din natin makita kung ano talaga ang nangyayari sa mga planta ng mga manufacturing industries like this. Binigyang diin ni Roque na malaki ang kontribusyon ng manufacturing industry sa kita ng bansa, kung kaya't sinimulan na ng DTI ang mas agresibong pagbisita, hindi lang sa malalaking planta kundi pati sa maliliit na negosyo at iba pang lugar kung saan sino-showcase ang mga produkto. Pero nilinaw ni Secretary Roque na walang kinalaman ang kanyang pagbisita sa naturang planta sa mga kasalukuyang issue ng mga anomalya sa mga proyekto. Nagkataon lang talaga siya na eksakto dun sa issue. But then again, if we relate it also to the issues, it also shows that companies such as Steel Asia follow the strict standards set by the DTI and also set by the construction industry. So, hindi naman lahat part of a problem. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.